Kahit gaano kalawak ang mundo, ang dugo ay laging hahanap ng sariling tahanan. Sa pagitan ng isang gabing pagkakamali at ng muling pagtatagpo ng kabalaran, may isang lihim na hindi na kayang itago ng panahon. 3 taon na ang nakalipas nang magbago ng tuluyan ang buhay ni Lena. Ang isang gabing puno ng alak, matinding pagnanasa at hindi inaasahang intimacy sa isang misteryosong lalaki ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang mundo. Umalis siya kinamagahan ng walang paalam, takot, litong-lito, at walang bitbit kundi ang sariwang alaala ng gabing yon at ang bata sa kanyang sinapupunan. Pinoon ni Lena ang isang payak at tahimik na buhay para sa kanyang anak na si Leo. Sanay siyang mag-isa, sanay siyang lumalaban, ngunit ang munting si Leo sa kabila ng murang edad na 3 taon ay may sariling plano. Sa tulong ng isang lumang magazine at ng kanyang likas na katapangan, tumakas ang bata upang hanapin ang lalaking pinaniniwalaan niyang kanyang ama. Enter Leon Alexander Ilustre. Siyang kinatatakutan at makapangyarihang CEO ng Ilustre Enterprises. Isang bilyonaryong malamig pa sa yelong puso at walang ibang pinahahalagahan kundi ang tagumpay ng kanyang negosyo. Akala ni Leon kontrolado niya na ang lahat sa kanyang buhay. Hanggang pumasok sa kanyang boardroom ay isang munting batang kalokalike niya at direktang nagsabing, "Ikaw ang daddy ko?" Ang isang mabilisang DNA test ang magpapatunay sa di maikakailang katotohanan. Si Leo ay tunay niyang anak at sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas ni Lena, muling mag-aalab ang mga damdaming matagal na nilang pilit na kinakalimutan. Ngunit di magiging madali ang lahat. Sa likod ng karangyaan ng mundo ni Leon, nagtatago ang inggit, galit at ang masamang balak ng heiress na si Veronica, ang babaeng gagawin lahat upang sirain si Lena at bawiin ang posesyong sa tingin niya ay para sa kanya. Hanggang saan kayang ipaglaban ng isang bilyonaryo ang pamilya ngayon lang niya natagpuan? Kakayanin ba ni Lena na magtiwala ulit sa lalaking nagmula sa mundong napakalayo sa kanya? Tuklasin na isang kwento ng muling pag-iibigan, pagpapatawad at ang walang kapantay na kapangyarihan ng pamilya sa My Son Found His Billionaire Daddy. Nanginginig ang mga kamay ni Lena, hawak ang isang maliit at bahagyang puyat na larawan ni Leo. Paulit-ulit niyang hinalukay ang cabinet, ang ilalim ng kama, maging maliit na bakuran ng kanilang inuupahang apartment sa Sampaloc, ngunit walang bakas ng kanyang 3 taong gulang na anak. 3 oras na. 3 mahahabang oras nang hindi niya nakikita ang bata. Diyos ko, maawa ka, nasa na bang batang yun? Bulong ni Lena sa sarili. Pumapatak ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi habang nanginig ang buong katawan sa matinding takot at pag-aalala. Si Leo ang buo niyang buhay. Mula nang umalis siya 3 taon nang nakalilipas sa luxury hotel room na yon, bitbit ang takot, paglitong dala ng isang gabing pagkakamali at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, wala na siyang ibang inisip kundi taguyod ang anak. Payak ang buhay nila. Nagtsatsaga siya sa pagtitinda ng mga kakanin at magtanggap ng tahi para lang maiprovide ang pangailangan ng munting bata. Subalit si Leo napakatalino para sa kanyang edad. Palagi nitong tinatanong kung nasa ng kanyang ama, lalo na kapag nakakakita ng ibang bata na may kasamang tatay sa kalye. Palaging ang sagot ng ni Lena ay, "Busy lang si daddy sa trabaho, baby, pero mahal na mahal ka niya." Hindi nakala ni Lena na seseryosohan niya ng anak hanggang marating nito ang hindi dapat marating. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Ilustre Tower sa Financial District ng Makati, nababalot na matinding tensyon ang Grand Ballroom. Nakatayo sa dulo ng mahabang glass table si Leon Alexander Ilustre. Suot ang kanyang impeccably tailored Italian suit, matalim ang titig ng bilyonaryong CEO sa mga board members na nakatungo ang mga ulo. Si Leon ay kilala sa mundo ng negosyo bilang walang awang pinuno. Mabilis, matalino at walang pinatatawad kapag bumagsak ang kita ng kumpanya. Sa edad na 32, hawak niyang isa sa pinakamalaking conglomerate sa buong Asya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan, may isang puwang sa kanyang dibdib na walang sino mang nakakaalam. Isang gabing di niya kailanman nakalimutan, 3 taon nang nakakaraan. Isang babaeng nagngangalang Lena na naglaho na lang na parang bula kinaumagahan, na iniwan lamang ang amoy ng sampagita sa kanyang mga unan.
I need a revised financial forecast on my desk before 5 p.m. No excuses. Malamig at mariing utos ni Leon. Bago pa man makatago ng kanyang executive vice president, biglang bumukas ng malakas ang double doors ng boardroom. Humihingal at namumutang dalawang matatangkad na security guard na pumasok. Sir Leon, paumanhin po talaga, hindi po namin napansin. What is the meaning of this interruption? Galit na sigaw ni Leon. Ayaw na ayaw ng anumang istorbo sa kanyang mga pagpupulong, ngunit bago pa makasagot ang head guard, isang maliit na figurang lumabas mula sa likod ng mga ito. Isang maliit na batang lalaki. May sotong oversized na kulay bughaw na cap, faded na maong na tinalian ng PC ang bewang at may hawak na medyo sirang pulang toy car. Puno ng dungis ang maliliit nitong pisngi, ngunit ang mga mata nito kumikislap sa matinding kuryosidad. Walang takot na humakbang ang bata sa loob ng napakalaking boardroom. Tumingin to sa paligid hanggang sa magtagpo ang tingin nila ng bilyonaryo. Mister, ikaw ba si Leon Alexander Ilustre? Tanong ng bata sa malinaw, mapagmalaki at walang katakot-takot na boses. Natahimik ang buong silid. Walang sino man sa mga executives ang nakapagsalita. Napatingin sa Leon sa bata, nararamdaman ang biglaang pag-init ng kanyang dibdib na hindi niya may paliwanag. Naudlot ang galit na dapat sana ibubuhos niya sa mga gwardya. Dahan-dahan, humakbang sa Leon pabalik, lumuhod sa tapat ng bata upang mapantayan ang taas nito. Nang makalapit siya, tila may huminto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bilog at matatapang na mata ng bata, ang hugis ng ilong, ang manipis at medyo nakatagilid na kurba ng mga labi, para siyang nakatingin sa sarili niyang larawan noong bata pa siya. Ako nga, mahinang tugon Leon, na sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon naging napakalambot ng boses. Sino ka? At paano ka nakalusot sa security ng gusaling to? Inayos ng bata ang kanyang oversized cap at ngumiti ng napakalapad na nagpakita ng maliliit ng ngipin. Tinuro niya ng kanyang munting daliri ang dibdib ng bilyonaryo. Ako si Leo. Nakasabay ako sa malaking bus papunta dito kasi nakita kong mukha mo sa magazine doon sa palengke. Proud na pahayag ng bata. Sabi ni Mommy kamukha raw kita kasi ikaw ang daddy ko. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa boardroom. Napatay yung ilang board members habang ang mga security guard na pahawak sa kanilang mga ulo. Subalit si Leon tila nabingi sa paligid. Nakatitig siya sa munting batang si Leo habang ang pusong matagal ng malamig biglang humampas na napakabilis sa kanyang dibdib. Daddy? Bulong ng kanyang isip habang muling nagbalik sa kanyang alaala ng gabing yon 3 taon nang nakakalipas. Lumabas muna kayong lahat. Leave us alone. Malamig, ngunit may otoridad na utos na Leon sa mga board members at security guards na tulala pa rin sa nangyari. Di na nagdalawang salita ang mga executives. Mabilis silang naglabasan sa boardroom habang pilit na tinatago ang kanilang pagkagulat. Nang maisarang malaking pinto, tanging si Leon, si Leo at ang kanyang pinagkakatiwalaang executive secretary na si Sarah ang naiwan sa malawak na silid. Sarah, get him some milk and warm pastries from the executive lounge. Utos ni Leon nang di nilalayong tingin sa munting bata. Opo, Sir Leon. Mabilis sa sagot ng sekretarya bago lumabas. Naiwan ang bilyonaryo at ang bata. Dahan-dahang umupo si Leon sa tabi ni Leo sa mamahaling Italian leather sofa. Masayang ginalaw-galaw ng bata ang kanyang maliliit na binti habang hawak pa rin ang paboritong toy car. Walang bakas ng takot sa mukha nito kahit pa napapalibutan siya ng sobrang karangyaan. Sinong mommy mo, Leo? Dahan-dahang tanong ni Leon. Ang boses na kadalasang nagpapatinig sa buong corporate world, pilit niyang pinapano ng lambing. Tumingin sa kanyang bata, ngumiti na napakalapad. Si Mommy Lena po. Maganda ang mommy ko. Sabi niya sa akin, busy ka lang daw kaya di ka nakakauwi sa amin para kumain ng hapunan. Pero nakita kong mukha mo sa magazine sa palengke nang bumili kami ng gulay kaya pumasok ako sa bus para hanapin ka. Lena. Tila binagyo ang dibdib ng bilyonaryo nang marinig ang pangalang yon. Si Lena, ang babaeng may pambihirang ganda at alindog na nagpayanig sa kanyang tahimik na mundo 3 taon nang nakararaan.
Isang gabing puno ng matinding pagnanasa at pagmamahal ang pinagsaluhan nila sa isang luxury suite. Ngunit pagising niya kinaumagahan wala na to. Iniwan lang siya nitong nag-iisa at naguguluhan. Hinanap niya to noon, ngunit parang bula itong naglaho ng walang anumang bakas at ngayon ito ang buhay at humihingang patunay ng gabing yon. Isang munting batang lalaking may katulad niyang mga mata at tikas. Di na nag-aksaya pa ng panahon sa Leon. Agad niyang tinawagan ng kanyang personal at pinagkakatiwala ang doktor na si Dr. Ramos, kasama ng kanyang private investigator. Loob lamang ng kalahating oras, mabilis nakarating ang doktor sa kanyang opisina upang kumuha ng DNA sample sa pamamagitan ng swab test kay Leo at kay Leon. "I need the results in 2 hours, doctor. Fast track everything," utos ni Leon habang pilit na pinapakalma ang sarili. Habang naghihintay ng resulta sa ibaba ng Illuster Tower, tila mababaliw na si Lena sa matinding pag-aalala. Natuntun niya ang kinaroroonan ng anak dahil sa isang murang GPS tracker chip na tinahi niya sa loob ng sapatos ni Leo para sa kaligtasan nito. Humahango siyang pumasok sa mamahaling lobby ng gusali. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Leo?" Sigaw niya sa receptionist habang lumuluha ang kanyang mga mata. Bago pa man makatawag ng gwardiya ang receptionist, bumukas ang pribadong VIP elevator. Lumabas mula doon si Leon, hawak-hawak sa munting kamay ang batang si Leo na masayang kumakain ng donut. "Leo!" Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Lena. Agad siyang tumakbo patungo sa dalawa at mabilis inagaw at niyakap na mahigpit ang anak. "Diyos ko, Leo! Saan ka nagpunta? Kamuntik na ako mamatay sa pag-aalala sa'yo." "Mommy, nakita ko na si Daddy. Sabi ko sa'yo, ikaw ang kamukha niya sa magazine eh." Masayang sabi ng munting bata habang tinuturong lalaking nakatayo sa kanilang tapat. Napatigil si Lena. Dahan-dahan siyang tumingala at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Leon. Tumigil ang ikot ng mundo para sa kanila. Lalo tong gumanda sa paningin ni Leon. Kahit walang make-up, kahit simpleng t-shirt at maong lang ang suot, at kahit halatang pagod at nag-aalala. "Lena," muling pagbanggit ni Leon sa pangalang 3 taon niyang tinatago sa kanyang puso. Nanginig ang mga labi ni Lena. Napahakbang siya pabalik habang mahigpit na nakakapit kay Leo. "Leon, anong ginagawa mo rito? Paano mo nakuha ang anak ko?" Humakbang ng malapit sa Leon. Tumingin siya ng matalim ngunit may halong matinding pagnanasa sa boses. "Correction, Lena. Anak natin. At sa pagkakataong to, hindi mo na muling maitatago sa akin ang pamilya ko. Umakyat tayo sa opisina ko. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito sa lobby." Malamig ngunit mariin na utos ni Leon. Wala nang nagawa si Lena kundi sumunod. Hawak ng mahigpit ang munting kamay ni Leo habang nakasakay sila sa pribadong elevator tungo sa pinakamataas na palapag. Tahimik ang buong biyahe, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ni Leon halos bumatid sa hangin. Ramdam ni Lena ang mabibigat na titig ng bilyonaryo sa kanya, mga titig na nagpabalik sa lahat ng alaala na pilit niyang ibinaon sa limot. Pagpasok sa malawak at napakalaking opisina ni Leon, agad inaasikaso ni Sarah si Leo at binigyan to ng panibagong laruan sa isang maliit na mesang pambata sa sulok. Nang maisara ang pinto, hinarap ni Leon si Lena. Nakatayo to sa tapat ng malaking salaming bintana na nakatanaw sa buong lungsod. "Bakit mo tinago si Leo sa akin, Lena? Bakit mo pinagkait sa akin ang sarili kong anak?" Galit at may halong sakit na tanong ni Leon habang dahan-dahang lumalapit sa babae. Napatawa ng mapait si Lena. Pilit niyang pinigil ang panlalabo ng kanyang mga mata dahil sa luha. "Karapatan, Leon? May lakas loob ka pang magsalita tungkol sa karapatan. Nung gabing yun, nagising ako sa luxury suite, wala ka na sa tabi ko. Narinig ko mga tauhan mo sa labas ng pinto. Pinag-uusapan ako. Sinasabi nila na isa raw akong palandaliang aliw, isang aksidente sa buhay ng isang kilalang bilyonaryo." Napatigil sa Leon, tila tinamaan ng kidlat sa narinig. "Natakot ako, Leon," patuloy ni Lena habang nanginginig ang boses. "Nung malaman kong buntis ako, ayokong lumaki ang anak ko sa mundong puno ng mga panghusga ng tulad mong mayayaman. Ayoko iparamdam sa kanya na isa lang siyang pagkakamali. Maling pagkakaintindihan lahat ng yon," sigaw ni Leon.
na agad ding nagbaba ng boses nang mapatingin sa gawin ni Leo. Lumapit siya at hinawakan ng dalawang balikat ni Lena. Umalis akong maaga ng umagang yon dahil nagkaroon ng emergency sa kumpanya. Inutusan ko ang dati kong bodyguard na alagaan ka at ihatid ka pa uwi ng ligtas pero nag-traitor siya sa akin. Hinanap kita, Lena. 3 taon kitang hinanap sa bawat sulok ng bansa. Napatitig si Lena sa mga mata ni Leon. Nakita niya ang katapatan at matinding pagnanasa sa mata nito. Bagay na nagpagulo ng husto sa kanyang isip. Bago pa makapagsalita si Lena, tumunog ang telepono sa mesa ni Leon. Mabilis tong sinagot ng bilyonaryo. Sir, hawak ko na po ang opisyal na resulta mula sa laboratorio. Boses ng kanyang personal doctor mula sa kabilang linya. It's a 99.9 match, Mr. Illustre. Leo is legally and biologically your son. Pinikit ni Leo ang kanyang mga mata habang humihinga ng malalim. Tumingin siya kay Lena, pilit pinadama ang kanyang desisyon. Wala na tayong dapat pagtalunan pa. Si Leo ay anak ko. Hindi ko siya kukunin sa'yo, Lena. Pero di ko rin kayo hahayaang mamuhay sa hirap. Nilipat kayo sa mansyon ko. Mula ngayong araw, magiging pamilya tayo. Napasara ng mata si Lena. Ayaw niyang tanggapin ang karangyaan nito, ngunit alam niyang itong makabubuti para sa hinaharap ng kanyang anak. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ng napakalakas ang pinto ng opisina. Leon, darling! Pumasok ang isang napakagandang babae na nakasuot ng mamahaling designer dress. May hawak na signature bag at may lakad na puno ng pagmamataas. Si Veronica Sandoval, ang heiress ng Sandoval Group at babaeng matagal nang pinagtatambal ng lipunan kay Leon. Napatigil si Veronica nang makita ang eksena. Tumingin siya kay Lena na nakasuot lamang na simpleng damit at sa batang si Leo na naglalaro sa sofa. Sino mga hampas tupang ito sa opisina mo, Leon? Maarte at puno ng panghamak na tanong ni Veronica. Tumingin ng matalim at malamig si Leon kay Veronica. Ang kaunting warmth na pinakita niya kay Lena at Leo kanina biglang naglaho, pinalitan ng nakakatakot na otoridad. Mag-ingat ka sa pananalita mo sa loob ng opisina ko, Veronica. Mariin at mababang boses na banta ni Leon. Ang babaeng tinutukoy mo ay si Lena at ang batang yan ay ang anak ko, si Leo. Nanlaki ang mga mata ni Veronica sa matinding gulat. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang nakatitig sa munting bata na pilit nagtatago sa likod ng banta ng eksena. Ano? Anak? Halos mapatili si Veronica sa gilid at kapusukan. Leon, nagpapatawa ka ba? Paano nangyaring may anak ka sa isang walang pangalang babae? Baka naman ginagamit ka lang ng hampas tupang yan para makahingi ng pera. Hindi mo man lang ba iisipin ang alyansa ng pamilya natin at ang pinangako ng parents mo? Walang alyansa, Veronica. At paulit-ulit kong sinabi ko sa'yo, walang kasal na mangyayari sa atin. Direktang sagot na Leon habang humakbang sa pwesto sa pagitan ni Veronica at Lena upang protektahan ang dalawa. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa security. Nanginig sa matinding puot ang buong katawan ni Veronica. Namula ang kanyang mukha sa napakalaking kapahiyaang naganap. Tumingin siya kay Lena, puno ng purong galit at inggit. Para sa kanya, ang babaeng daw sumira sa lahat ng kanyang pangarap na maging Mrs. Illustre. Sisingilin kita sa pambabastos na ito, Leon. Gigil na bulong ni Veronica bago bumaling kay Lena. At ikaw, sisiguraduhin ko, magsisisi ka sa pagpasok sa mundong kailanman ay hindi magiging iyo. Palabog na tumalikod si Veronica at mabilis lumabas ng opisina. Tila nagiiwan ng maitim na ulap sa banta ng hangin. Kinagabihan, nakalipat na sina Lena at Leo sa malawak at napakagandang mansyon ni Leon sa Forbes Park. Kahit na nga binigyan sila ng pinakamalaking guest suite na puno ng karangyaan, hindi pa rin mapakali ang kalooban ni Lena. Ang lahat ng ito, ang mga katulong, ang napakaraming pagkain, ang mamahaling muebles ay napakalayo sa simpleng buhay na kinasanayan niya sa Sampaloc. Nang makatulog ang munting si Leo sa malambot na kama, lumabas si Lena sa balkonahe ng silid upang makahinga ng sariwang hangin.
Tumingin siya sa malawak na hardin at sa kumikislap na ilaw ng lungsod. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan ipinatong ni Leon ang isang mainit na cashmere jacket sa mga balikat ni Lena. "Hindi ka pa rin makatulog?" tanong ni Leon habang nakatayo sa tabi niya. Nakatanaw rin sa kadiliman ng gabi. "Natatakot ako, Leon?" Tapat na pag-amin ni Lena habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang bilis ng mga kaganapan. Natatakot ako para kay Leo at natatakot din ako para sa sarili ko. Iba ang mundo mo sa mundo namin. Dahan-dahan, humarap si Leon sa kanya. Inabot ng bilyonaryo ang mga kamay ni Lena at hinawakan to na napakahigpit. Tila ayaw na nitong pakawalan kailanman. "Pinoprotektahan ko kayo ng buhay ko, Lena. Hindi ko man nagawa yon 3 taon ang nakakaraan dahil sa sarili kong pagkakamali. Gagawin kong lahat ngayon." Seryoso at puno ng emosyon na pangako ni Leon habang nakatitig sa mata ng babae. "Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Hayaan mong maging pamilya tayo." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam ni Lena ang matinding katapatan at pagnanasa sa mga mata ng bilyonaryo. Isang damdamin na muling nagpagising sa kanyang puso na matagal nang nagtatago. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti na nagbago ang kapaligiran sa loob ng mansyon sa Forest Park. Ang dating malamig at tahimik na tahanan ni Leo ay napuno ng halakak at sigla dahil kay Leo. Araw-araw, bago pumasok sa kumpanya, sinisigurado ng bilyonaryo na nakikipaglaro muna siya sa kanyang anak. Si Leon, na kilala bilang walang awang CEO sa corporate world, ay naging isang mapagmahal, maasikaso at sweet na ama. Di na rin nakaligtas pa si Lena sa pagbabagong to. Bawat gabi, naglalaan si Leon ng oras upang makipagkwentuhan sa kanya. Ang mga simpleng tinginan, ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga kamay habang naghahanda ng hapunan, at ang mga sweet na papuri ni Leon, dahan-dahang nagpalambot sa matigas na depensa sa puso ni Lena. Unti-unti, muling nahuhulog ang kanyang loob sa lalaking ama ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng panandaliang kapayapaan, hindi tumitigil ang galit at inggit sa puso ni Veronica. Hindi niya matanggap pa isang simpleng babae katulad ni Lena ang tatalo sa kanya. Sa tulong ng isang tiwaling empleyado sa Finance Department ng Illustre Enterprises, nagsimula siyang bumuo ng isang maitim na plano upang sirain si Lena sa mata ng publiko at ni Leon. Isang gabi, ginanap ang taunang Grand Charity Gala ng Illustre Foundation sa isang mamahaling hotel sa Bonifacio Global City. Yon ang kauna-unahang pagkakataon na ipapakilala ni Leon sina Lena at Leo sa mataas na lipunan. Napakaganda ni Lena sa kanyang simpleng emerald green gown na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Habang si Leo mukhang munting prinsipe sa kanyang custom tuxedo. Nang tumahimik si Lena sa bisig ni Leon habang naglalakad sa red carpet, ramdam niya ang matinding kaba. Ngunit ang mahigpit na hawak ng bilyonaryo sa kanyang kamay ang nagbigay sa kanya ng lakas. "Don't worry, my love. I am right beside you." Pabulong na ganti ni Leon sa kanya na may kasamang matamis na ngiti. Subalit sa gitna ng programa, habang masayang nakikipag-usap si Leon at Lena sa ilang VIP guest, biglang nagkagulo sa pinto ng ballroom. Mabilis pumasok ang isang grupo ng mga bayarang mamamahayag at paparazzi na may hawak ng mga kamera at peking babasahin. "Miss Lena, totoo bang ginamit mo lang ang anak mo para perahan at pilitin si Mr. Leon Illustre na pakasalan ka?" Malakas sa sigaw ng isang reporter. "May mga lalaki ka raw sa sampalok bago mo pinalabas na kay Mr. Illustre ang bata. Nasaan ang katotohanan doon?" Tanong pa ng isa habang walang tigil ang pag-flash ng mga litrato. Nagulantang ang buong bulwagan. Nagsimulang magchismisa ng mga aristokrata at negosyante. Niyakap agad ni Lena si Leo na nagsimulang umiyak sa matinding takot dahil sa ingay at gulo ng paligid. Nanginginig si Lena sa labis na pahiya at nasaktan. Sa malayo, nakituyo si Veronica habang may hawak na baso ng wine at palihim na tumatawa.
Naghihintay siya sa sandaling magagalit si Leon at itatapon si Lena palabas ng kanyang buhay. Subalit nagkamali si Veronica. Sa halip magalit or magdalawang isip, humakbang si Leon sa pwesto sa harap ng mga kamera. Galit na galit ang mga mata at hinarangan ang kanyang pamilya laban sa malupit na publiko. Inagaw ni Leon ang mikropono mula sa kamay ng pinakamalapit na reporter. Ang kanyang boses ay pumutok sa buong sound system ng Grand Ballroom, nangingibabaw at malamig, puno ng hindi may pagkakailang otoridad. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga flashes ng kamera na kani-kanina lang ay walang patid, biglang huminto. Sino nagbigay sa inyo ng karapatan na bastusin ang pamilya ko sa harap ng napakaraming tao? Galit na sigaw ni Leon. Ang kanyang matalim na titig ay sumuyod sa bawat mamamahayag na naroon. Ang mga akusasyong yon ay walang batayan. Paninirang puri at isang malaking kabastusan. Hawak ko ang opisyal at legal na DNA test results na nagpapatunay na si Leo ay dinala ng aking dugo. Siya ay isang ilustre. Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga bisita, ngunit hindi doon tumigil sa Leon. Dahan-dahan siyang pumarito sa tabi ni Lena na nanginginig pa rin habang nakayakap sa anak. Inakbay niya to ng mahigpit sa harap ng anak. At si Lena, patuloy ni Leon habang nakatitig sa mga mata ng babae. Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Siya ang tayong babaeng mamahalin at irerespeto ko. Anumang batong ibato ninyo sa kanya, parang binato nyo na rin sa akin. Nabagbag ang damdamin ni Lena. Pumatak ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong to hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa labis na relief at pagmamahal na nararamdaman para sa lalaking buong puso silang pinoprotektahan. Subalit, sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, biglang kumawala si munting Leo sa yakap ng kanyang ina, dala ng kanyang likas na katapangan. Tumakbo ang bata patungo sa gitna ng entablado. Binitawan nito ang kanyang paboritong toy car at pilit inabot ang maliit na mikropono sa podium. "Mabait ang mommy ko!" sigaw ng munting bata sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi siya masamang tao. Araw-araw po siyang nagtatrabaho para sa akin. Tumingin si Leo sa mga mamamahayag at pagkatapos kina Leon at Lena. "Si Daddy at Mommy, ang best parents sa buong mundo. Huwag niyo po silang aawayin," dagdag pa ng bata habang nakataas ang maliliit na kamay. Isang kolektibong "Aw!" ang umahon mula sa mga bisitang aristokrata sa bulwagan. Ang katapangan at pagmamahal ng 3 taong gulang na bata ay nagpaalala sa lahat kung gaano katotoo at kadalisay ang pamilyang to. Nagsimulang magpalakpakan ang ilang mga respetadong negosyante na mabilis sinundan ng buong silid. Habang nagbubunya mga tao sa katapatan ng pamilya ilustre, nakita ni Leon mula sa gilid ng kanyang mga mata si Veronica. Namumutla ito, nanginginig ang mga labi sa matinding galit at napakalaking pagkabigo dahil hindi gumana ang kanyang maruming plano. Agad na sumenya si Leon sa kanyang head security team na mabilis lumapit sa kanya. "I-lockdown niyo ang buong venue?" Pabulong, ngunit mariing utos ni Leon. "Kuhanin ninyo lahat ng CCTV footage at ipatrace ninyo kung sino nagdeposito ng pera para sa mga peking reporters na to. Siguraduhin kung ngayong gabi rin matatapos ang kabingisang ito." "Opo, Sir Leon," mabilis sa tugon ng kapitan ng seguridad. Humarap si Leon kina Lena at Leo. Lumuhod siya pangyakapin ng munting bata na agad namang kumapit sa kanyang leeg. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay ni Lena at pinulupot to sa kanyang mga bisig. "Walang sino man ang makakasira sa atin, Lena," bulong ni Leon sa tenga ng babae habang pinalilibutan sila ng palakpakan ng mga tao. "Hinding-hindi ko hahayaan na may masakit pa sa inyo ng anak natin." Hindi nasayang ang gabi ng pamilya ilustre. Habang payapang nakauwi si Lena at Leon sa mansyon sa Forbes Park, ni natulog sa Leon at ang kanyang buong legal at security team. Ginamit ng bilyonaryo lahat ng kanyang impluwensya at yaman upang makuha mga ebidensya sa loob lamang ng ilang oras. Kinabukasan ng maaga, sa pinakamataas na palapag ng Illustre Tower, tahimik at may matinding impluwensya at yaman,
Matinding lamig ang kapaligiran. Nakaupo si Leon sa kanyang malaking executive desk, nakakrus sa mga binti habang nakatitig sa mga dokumento at flash drive na nasa kanyang tapat. Mabilis na bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Veronica, halatang hindi nakatulog at natataranta. Ngunit pilit pa rin itong tinatago ang kaba sa likod ng kanyang maarteng voice. Leon, darling, anong ibig sabihin ito? Tanong ni Veronica habang nakatingin sa dalawang pulis at sa Chief Legal Counsel ng Illustre Enterprises na nakatayo sa loob ng silid. Bakit pinatatawag mo ako ng ganito kaaga? At bakit may mga pulis dito? Pinatong ni Leon ang kanyang kamay sa mesa at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga matay walang ni katiting na awa. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, Veronica. Malamig at marahang sabi ni Leon. Pinatugtog ng kanyang abogado ang isang audio recording sa laptop. Malinaw na narinig niya ang boses ni Veronica habang nakikipag-usap sa tiwaling empleyado ng Finance Department at sa pinuno ng mga bayarang mamamahayag na sumugod sa charity gala kagabi. Siguraduhin ninyong mapapahiya ang babaeng yan. Gusto ko isipin ang lahat na gold digger siya para iwanan siya ni Leon. Boses ni Veronica mula sa recording. Nanlumo si Veronica. Mabilis na mutla ang kanyang mukha at halos matumba sa kanyang kinatatayuan. No, fake yan. Leon, naninira lang sila. Hindi ko magagawa yan sa'yo. May bank transfer slips din kami na nagpapatunay na nagmula sa personal mong account ang pambayad sa mga peking reporters. Dagdag ng abogado ni Leon. Insecurity, libel, defamation at corporate espionage dahil sa pagsubok mong magnakaw ng confidential files ng kumpanya para gamiting panggigipit. Sapat ang mga ebidensyang to para mabulok ka sa kulungan. Leon, please maawa ka sa akin. Umiiyak at lumuhod si Veronica sa tapat ng mesa ng bilyonaryo. Nawala lahat ng kanyang pagmamataas. Ginawa ko lang naman yon dahil mahal kita. Ako ang dapat na Mrs. Illustre, hindi ang babaeng yon. Hindi yan pagmamahal, Veronica. Kahibangan yan. Malamig na tugon ni Leo bago sumenya sa mga pulis. Take her away. Nagtatakbo at umiiyak, pinalabas ng mga pulis si Veronica mula sa gusali. Sa harap na napakaraming empleyado nakatingin, ang kanyang pangarap na makamit ang kapangyarihan at ang puso ng bilyonaryo tuluyan ang naglaho at nagwakas sa malaking kapahiyaan. Nang matapos lahat ng legal na proseso, di na nag-aksaya ng panahon si Leon sa opisina. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagpasundo sa pampublikong parke sa Tagaytay kung saan nagpapahangin sina Lena at Leo. Maganda ang panahon. Ang malamig na simoy ng hangin at ang lunti ang paligid nagbigay ng katahimikang matagal nang hinahangad ni Lena. Nakikipaglaro si munting Leo sa mga kalapati sa damuhan. Tumatawa, masayang tumatakbo. Lumapit si Leon mula sa likuran ni Lena at umupo sa tabi nito sa wooden bench. Iniabot niya ang kamay ng babae at pinaglapit ang kanilang mga daliri. Tapos na ang lahat, Lena, mahinang sabi ni Leon habang may genuine na ngiti sa kanyang mga labi. Wala nang magtatangka na manakit pa sa inyo ni Leo. Ligtas na kayo? Tumingin si Lena sa lalaki. Nakita niya ang matinding pagod sa mga mata nito, ngunit nandun din ang napakalalim na pagmamahal at relief. Napangiti si Lena habang pumapatak ang isang luha ng pasasalamat mula sa kanyang mga mata. Salamat, Leon, pabulong na sabi ni Lena. Salamat sa pagtatanggol sa amin at sa pagiging totoong ama para kay Leo. Niyok-yok ni Leon ang kanyang noo sa noon ni Lena. Hindi lang ako ama para kay Leo, Lena. Gusto kong maging kabiyak mo sa natitirang bahagi ng buhay ko. Hindi na kita muling pakakawalan. Lumipas ang 6 na buwan. Sa isang eksklusibong resort sa tabing dagat ng Bataan, ginanap ang pinakahintay na araw. Ang kasal ni Leon Alexander Illustre at Lena. Ang buong paligid na palamutian ng libo-libong puting rosas, mga kulay gintong kandila at ang malamig na simoy ng hangin mula sa karagatan, tila sumasayaw sa tugtog ng biolin. Nakatayo si Leon sa tapat ng altar, napakagwapo ng bilyonaryo sa kanyang maayos at pasadyang white tuxedo. Bagaman kilala siya sa mundo ng negosyo bilang isang taong matigas ang muka at mahirap basahin, ngayon halatang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa dulo ng aisle.
Sa kanyang tabi nakatayo ang munting si Leo. Suot ng bata ang munting bersyon ng tuxedo ng kanyang ama. Proud na proud si Leo habang mahigpit na hawak ang velvet pillow kung saan nakalagay ang mga wedding rings ng kanyang mga magulang. Daddy, huwag ka na pong umiyak. Maganda po si mommy ngayon parang princess. Pabulong ang napaniniguro ng munting bata sa kanyang ama na nagpatawa sa ilang mga bisitang nakakarinig. Napangiti si Leo, pinahiran ng bahagyang basang gilid ng kanyang mga mata. I am just so happy, buddy. So happy. Nang magsimulang tumugtog ang iconic romantic march, dahan-dahang bumukas sa malalaking pinto sa dulo ng dalampasigan. Isang napakagandang tanawin ang sumalubong sa lahat. Naglalakad si Lena patungo sa altar. Suot niya ang isang elegante at katamtamang haba ng white lace wedding gown na may mahabang veil na sumasayaw sa hangin. Simpleng makeup lang ang gamit niya, ngunit ang kanyang natural na ganda at tingning ng kanyang mga mata ay nangingibabaw sa buong paligid. Habang lumalapit si Lena, tila huminto ang ikot ng mundo para kay Leon. Naalala niya ang lahat. Ang gabing aksidente silang nagtagpo 3 taon ang nakakaraan. Ang mga araw ng paghahanap, ang muling pagtatagpo dahil sa munting lakotserong si Leo at ang lahat ng pagsubok ng kanilang nakaharap laban sa mga taong gustong sumira sa kanila. Nang makarating si Lena sa kanyang tabi, inabot ni Leon ang mga kamay nito. Ang lamig ng mga daliri ng babae agad pinainit ng kanyang mga palad. You are breathtakingly beautiful, my love. Pabulong na papuri ni Leon habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang mapapakasalan. Namula ang mga pisngi ni Lena. Ikaw rin, Leon? Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng wedding vows, hinarap ni Leon si Lena ng buong katapatan. Lena, 3 taon kitang hinanap at nung magtagpo muli ang ating mga landas na-realize ko, ang buhay ko pala walang kabuluhan kung wala ka tang anak natin. Emosyonal na pahayag ni Leon. I promise to honor you, protect you, and love you unconditionally for the rest of my life. Di ko na muling hayaang maglakad ka na nag-iisa. Kayo, Leo, ang aking tunay na yaman. Di na napigilan ni Lena ang pagtulo ng kanyang mga luha ng kaligayahan. Leon, akala ko noon mag-isa kong bubuhayin si Leo sa gitna ng hirap at takot, sagot ni Lena habang nanginginig ang boses sa emosyon. Pero pinakita mo sa amin na ang tunay na pag-ibig hindi sumusuko, bukas sa pagpapatawad at marunong lumaban. Ikaw ang nagbigay ng tahanan sa aming mag-ina. Mahal na mahal kita. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife, pahayag ng pari. You may now kiss the bride. Mabilis ngunit puno ng tender respect, iniangat ni Leon ang veil ni Luna. Hinawakan ang magkabilang pisngi ng babae at nilapat ang kanyang mga labi sa labi nito sa isang matamis at malalim na halik. Nagsigawan at nagpalakpakan lahat ng mga bisita sa paligid. Group hug! Sigaw ng munting si Leo habang tumatalon-talon at kumakapit sa binti ng dalawa. Tumawa sina Leon at Lena. Yumakap si Leon at binuhat ang anak. Pinalilibutan to ng kanilang mga bisig habang magkakasama silang tatlo sa isang mahigpit na yakap ng pamilya. Sa ilalim ng liwanag ng ginto at bughaw na langit sa tabing dagat, ang isang gabing pagkakamali sa nakaraan tuluyang nagbunga ng isang bagong simula. Isang pamilyang nakatali sa pag-ibig, pagpapatawad at walang katapusang kaligayahan. Mga kapwa natin tagapakinig, ang kwento ni Leon at Lena at ang munting si Leo ay hindi lang isang kwento ng pag-iibigan. Ito ay isang paalala sa atin tungkol sa mahalagang bahagay sa buhay. Una, ang kapangyarihan ng dugo at pamilya. Kahit gaano kalayang marating natin, gaano man kalawak ang mundo at gaano man katagal ang panahong lumipas, ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya laging makakahanap ng paraan upang muling magkatagpo. Pangalawa, ang halaga ng pangalawang pagkakataon at pagpapatawad. Ang bawat tao nagkakamali at ang nakaraan puno ng mga maling akala at takot. Ngunit kapag ang isang tao ay handang magbago, lumaban at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, ang pagpapatawad ang nagbubukas ng pinto patungo sa totoong kaligayahan. At huli, ang katapangan ng isang ina at ang kadalisayan ng puso ng isang bata.
Pinakita nila na walang pagsubok ang di kayang harapin ng isang ina para sa kanyang anak. At pinaramdam naman ni Leo sa atin ng pag-ibig na isang bata, walang pinipiling yaman o antas sa lipunan. Ang hangad lamang nito ay isang buo at maayos na tahanan. Naway nag-iwan ng kwentong ito ng aral at init sa inyong mga puso. Nasan ka man ngayon, tandaan mo na hindi pa huli ang lahat para bumuo ng isang magandang simula. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay hanggang sa muling kwento ng pag-ibig at pag-asa.